turok lang. Ang starfish na ito mamamatay. Minsan po nakaturok ako ng mga mahigit 200. Habang ang sea snail na ito dinadampot. At hinahayaan na lang sa dalampasigan hanggang sa mawalan ng buhay. Kinakain din yung mga corals na may sakit. Bakit naman ganyan ang dinaranas ng mga lamang dagat na yan? Isa ba itong kaso ng karahasan? Iba-iba man ang kulay at itsura. Kapag lumapat na ang kanilang mga braso, siguradong makikilala nyo ang very famous na starfish. Pero ang starfish na pinatay sa video, baka ngayon nyo lang nakita. Crown of Thorns starfish ang tawag dito, na kilala ring salanay o dapag sa Kabisayan. Ay isang uri ng phylum Echinodermata or sa lahi ng mga tinatawag natin na sea star, sea urchin at sea cucumbers. Pero meron itong matutulis na tinik na gaya ng sa sea urchin. At hindi lang daw 5 ang mga braso nito. Mahirapan kayong i-drawing ang starfish na to dahil meron lang naman tong 7 to 23 arms. Imbis tuloy na star, mas nahawig na sa disk o pabilog ang hugis nito. Ang starfish na to matatagpuan sa Indo-Pacific kabilang ang Indonesia, Papua New Guinea at Pilipinas. No wonder nadali ito ng isang Pinoy. Ang lalaki sa video na nakitang nagturok ng kung anong chemical sa salanay. Dito namin natuntun sa Badian, Cebu. Siya si Bonifacio. Tuturukan namin siya sa gilid ng kanyang mga galamay. Kinabukasan, patay na po. Pag-amin niya, hindi lang daw salanay ang tinitira niya. Pati itong sea snail na Dropelia, pinagdidiskitahan din. Doon ako punta sa mga coral reefs at mag-monitor. Pero teka, walang dapat tugisin dahil hindi raw siya nagtatago. At lalong hindi siya guilty sa anumang krimen. Dahil ang totoo, ginagawa raw niya ang pagpatay sa mga salanay at Dropelia alang-alang sa coral reefs. Pangunahing pagkain kasi ng mga crown of thorns starfish ang hard corals. Paano ito ginagawa? Niyayakap nila mga coral, naglalabas ng enzyme na tumutunaw sa coral tissue at saka sisipsipin. Madami na po yung population nila sa isang coral reef ecosystem po. If uncontrolled na po sila. So, dapat maintaining balance lang talaga yung population nila. Nanunuyot at namumuti ang corals sa kalulumutin. Kapag infested ng salanay ang isang bahagi ng dagat, kaya nitong kainin ng nasa 90% ng coral reef na naroon sa loob lang ng ilang buwan o taon. Ang mga Dropelia snail naman, ginagamit ang kanilang radula para kayurin ang tissue ng buhay na corals. Malaking epekto po nito kapag nasira ang mga coral reefs dahil nababawasan din ang mga tirahan ng mga isda. For comparison, ito ang itsura ng buhay at healthy coral reef. Pero kapag ganito na ang kulay at itsura, patay na po ito. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan si Nera at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin, sa dami ng ating episodes, ang dami-dami ko ring unforgettable animal encounters. Baka tanungin nyo, mga ilan? Narito ang 10 pinaka-nakakagulat na engkwentro sa mga hayop sa iba't ibang sulok ng bansa. Hindi po yan nakatingkayad o nakatiptoe. Hindi rin ditiklop o foldable ang kanyang katawan. Ano nga kaya ang kondisyon ni Bantay? Namangha kami sa itsura niya, parang bola, walang liig. Tuturukan namin siya sa gilid ng kanyang mga galamay. Kinabukasan, patay na po. Isa ba itong kaso ng karahasan? Kilala ang Badian bilang adventure capital of Cebu. Nagagandahan ng mga canyons, emerald rivers at white sand beaches dito. Kaya marami ring lokal ang umaasa sa biyaya ng kalikasan para may maipakain sa kanilang pamilya. Isa na dyan si Bonifacio na isang tour guide. Utang daw niya sa dagat ang pangtustos at pagpapaaral niya sa 3 anak. Kapag may itutur kami sa ibang mga tourist spot, maipakita namin na ang kagandahan na sa ilalim ng dagat. Gusto kong maging marine biologist at nang makatulong sa pagprotekta ng ating karagatan.
Kaya nang mabalitang nagkaroon ng outbreak ng salanay sa dagat kung saan siya nagsisilbing tour guide at diver, voluntaryo raw siyang tumulong para puksain ito. Na may paintulot naman daw sa DNR sa kanilang lugar. Dapat may proper regulation po kasi kapag hindi po nagagawa yung pag-extract ng conductors ng hindi tama kasi may potential po na mas dumadami sila. Aprobado rin nila ang tinuturok ni Bonifacio sa mga salanay. Hindi raw yun mapanganib na kemikal kundi natural vinegar o suka. Para makatipid, si Bonifacio pa mismo gumagawa ng sarili niyang suka mula sa tuba. Sasalain na natin to. Maraming liguan. After ng mga 1 week po nito, maging suka na po ito. Dati, sarili mga syringe lang ang gamit niya sa pagturok. Hanggang sa nagkaroon na siya ng sponsor mula sa Australia na nagpadala ng special injector na gamit niya ngayon. Binaliktad ko po at hahayaan lang silang mabulok doon at kakainin din naman ng mga maliliit na isda. Kailangan ng iba yung pag-iingat dahil venomous sa mga tinik ng salanay. Kapag natusok, naglalabas ito ng plancy toxins at saponins na nagdudulot ng impeksyon, pamamaga at kung minsan pagsusuka. Ang mga dropelia, dinadampot lang daw niya. Iniahon sa dagat at ililibing sa basta sa mga malalayo sa dagat. Sa ilang buwang pagbavolunteer ni Bonifacio, nakita raw niya ang magandang improvement o lagay ng kanilang coral reefs. Napigilan na po yung mga coral bleaching at saka nagsitubuan na rin yung mga maliliit na corals. Saka parami na din yung mga isda. O baka masyado nang nagiging kontrabida ang tingin nyo sa salanay at dropelia, ha? Hindi naman daw puro problema lang ang dala nito sa dagat dahil may ambag din sila sa ating ecosystem. Napapanatili ng salanay at dropelia ang balanse sa coral reefs natin. Sila kasi nag-aalis ng mabibilis lumaking uri ng corals. Nang sa ganon magkaroon pa ng space ang iba pang organism underwater para lumago. Pero dahil sa overfishing ng mga tao sa natural predators na kumakain sa salanay, tulad ng giant triton snail, triggerfish, pufferfish at Maori wrasse, imbis na nakokontrol, mas lumalaki tuloy ang tsansa ng pagkakaroon ng outbreak. Naku po, domino effect mga kapuso. Ika nga, no one is born a villain. Mas mabuting maging responsable para hindi maging biktima ng sarili nating kagagawan. Dahil sa mabuting pangangalaga natin sa kalikasan, sa huli, tayo ring mga tao ang makikinabang. Dami mong alam, Kuya Kim. Ibong Adarna. Ibong Adarna na mataan sa Antique? Pating nakita sa Bulacan. At isang cobra umapir sa loob ng kabinet. Narito ang 10 pinakanakakagulat na engkwentro sa mga hayop sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa number 10, mga hayop na bigla na lang namataan sa mga hindi inaasahang lugar. Kasama dyan ang maliit pero kapansin-pansing mga squirrel. At dahil hindi ito karaniwang tanawin sa ganitong lugar, kaya talagang nakakapukaw ito ng atensyon. Isa raw sa mga lugar kung saan naglipa na ang mga squirrel, dito sa boundary ng Las Piñas at Alabang, kung saan ilang residente na raw ang nakaspat sa kanila. Yun. Doon nagja-jogging na ako. Dalawa ko silang nakita, nag-aabulan dito sa wire. Ang kulay niya ay gray, tapos ang sa ilalim may puti. Ang cute nila, ang sarap nilang gawing pet. Native ang mga squirrel na ito sa Southeast Asia, partikular sa Thailand, Cambodia, Laos at Vietnam. Dami mong alam, Kuya Kim. Kakaibang sighting ang squirrel sa number 10, pero sa number 9, isang ibon naman ang agad kukuha ng atensyon dahil sa isang natatanging katangian. Pula ang mga mata nito. Sa Kalibo, Aklan, nakita ng residente na si Archie ang malauwak na ibong may mapula at parang nanlilisik na mga mata. Habang kumakain ako sa bahay, maingay yung paligid. Doon sa may itaas, pag tingala ko, napakaraming mga ibon. Nagulat din kasi malalaki siyang ibon na first time ko lang nakita yung ganong klaseng mga ibon. Ayon kay Doc Sean, isang wildlife veterinarian, posibleng isang Asian glossy starling ang nakita ni Archie. Distinguishable siya dun sa itsura niya basically, na pure black.
Tapos crimson red or scarlet red yung tawag nila dun sa mata niya. So yun yung tapos itim yung pupils. Highly adaptable daw ang mga Asian glossy starling, kayang-kaya nilang sumabay sa fast-paced life sa syudad. Hindi rin sila choosy sa tirahan. Kapag feeling nila secure ang area, dun sila tatambay. Kung number 9, mga mata ang agad pupukaw sa ating atensyon, yung hayop sa number 8, naririnig nyo na ba? May isang bisita na tiyak mapapalingon tayo. Di tao, kundi kwago. Manlalaki rin kasi ang mata nyo kung isang gabi, bisitahin kayo ng isang kwago. Ang may-ari ng video na siya ring dinalo ng kwago na si Lavinia. Isang simpleng may bahay at hindi raw kaklase ni Harry Potter na may alaga ring kwago. Nung pinicturan ko muna siya, so sabi ko kulay red yung eyes niya, tapos brown yung feather, yung katawan. First time kong nakakita talaga ng kwago. Ang bumisitang kwago sa bahay ni Lavinia, isa palang Philippine Scops owl. Isa ito sa mga karaniwang uri ng kwago sa Pilipinas. Tinawag itong megalotis na ibig sabihin ay big ears dahil sa malaki nito na parang tengang bahagi ng balahibo sa ulo. At kapag nakaramdam ng takot o panganib, kaya nitong palakihin ang anyo ng katawan at pakpak para magmukhang mas malaki kaysa sa predator. Ang kwago ay tinurn over sa DNR at sa huli pinakawalan din sa wild. Mula sa kwagong biglang nagpapakita, lumuso naman tayo sa dagat para sa isang enkwentro sa kakaiba rin ng itsura. Mahuhulaan nyo na ba? Sa number 7, ang tomato jellyfish. Nabulabog ang mga residente sa tabing dagat na ito sa Palawan. May kung ano kasing biglang naglitawan. Usually po ma'am, nakakita kami yung jellyfish na marami po siyang galamay. Nakakamatay yung mga ganong klaseng jellyfish. Ang uri ng jellyfish na naglitawan sa Palawan, isang di pangkaraniwang tikya na kung tawagin ay Philippine tomato jellyfish. May bating kaditong pula o minsan orange na bell shape na may kukumpara nga sa kamatis. Ang tomato jellyfish po ay makikita sa Indo-Pacific region. So kabilang ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam at iba pang mga bansa. Ang local name doon sa Palawan ay labong-labong. Mula sa mga may galamay, punta naman tayo sa may sungay. Sa number 6, isang Philippine deer ang naging bida sa isang hindi malilimutang enkwentro. Paano kung yung akala mong wala na, biglang bumalik? Yan ang nakatutuwang kwento ng Philippine brown deer dito sa isla ng Marinduque. Dati raw ay naglipa na sila rito sa Marinduque, pero 30 years ago, pinaniniwalaan daw ng mga lokal na naging locally extinct na ito sa kanilang isla. Pero nitong Hulyo lang, biglang may nagbalik. Ang Philippine brown deer na ito nakunan sa Marinduque Wildlife Sanctuary. Ang Philippine brown deer o Philippine sambar ay isang endemic na uri ng usa. Ibig sabihin, sa Pilipinas lang ito natural na matatagpuan. Kumpara sa ibang uri ng sambar deer, mas maliit at payat ang pangangatawan nito. Mas maliit ang mga sungay o antlers. Mas aktibo rin sa gabi ang mga usa pero hindi sila nocturnal. Sila ay crepuscular. Ibig sabihin, pinaka-aktibo sila sa madaling araw at pagsapit ng dilim pero hindi ibig sabihin ay natutulog na lang sila maghapon. Ang dami mo Mula sa squirrel na nakakapukaw ng atensyon sa ibong pulang mata, bisitang kwago, tomato jellyfish at Philippine brown deer, meron na tayong nakitang kakaiba sa lupa, hangin at dagat. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating countdown. Ano-anong mga hayop kaya ang nasa top 5 to top 1? Alamin ang top 5 na nakakagulat na animal encounters sa aming online channel. Aso na mukhang napitpit. Totoo ba o AI lang? Ang asong yan, real na real. Pero bakit nga ba ito kakaiba? Namangha kami sa itsura niya, parang bola, walang liig. Na-amaze kami sa kanya kasi first time lang namin nakakita ng ganitong klaseng aso. But wait, there's more. May dalawa pa kaming namataan na parehong itsura. Ano nga bang espesyal sa mga asong yan? Sabi nga, all dogs are special. Bawat isa sa kanila may angking ugali na kapansin-pansin. Mula sa pagiging makulit hanggang sa masusungit. Meron ding ilan sa unang tingin pa lang mapapansin nyo na.
Dito sa Southern Leyte, nakilala namin ang viral dog na si Bailey. Akala man ng iba na AI lang siya. Aba, totoo pala. Ang fur parent ni Bailey na si Lynn, tila na love at first sight nang una raw siyang makita. Ang unang encounter namin kay Bailey noong June 2023, Brigada Eskwela noon ang paaralan. Nakita nila si Bailey sa may school garden. Pinakuha ko si Bailey para dalhin sa amin. Nung una, parang napansin ko lang na medyo makapal yung balahibo pero hindi pa namin alam talaga na kakaiba siya. Bukod sa kanyang itsura, may kakaiba rin daw si Bailey na kumpara sa ibang aso. Malambing naman siya, sumasalubong siya. Kaya lang yung mga galaw ng kagaya ng normal na aso, talagang hindi niya masyadong nagagawa. Kapag naglalaro, nagtatatakbo, medyo limited yung movement niya. Nakakalungkot man pero may ilan na ginagawang katatawanan ang itsura ni Bailey. Pero mabuti na lang na ang nakapaligid sa kanya gets na gets kung gaano siya kaspesyal. Si Bailey, kung sa tao, strong siya at nagdadala ng good vibes talaga sa mga bata. Ano nga bang rason kung bakit kakaiba ang itsura ni Bailey? Pero bago natin yan sagutin, may hahabol pang special friend sa ating kwentuhan. Dito sa Quezon City, may aso rin na tila pareho ang itsura kay Bailey. Meet Igor. May nakasama rin siya noon na kapareho niya ang itsura pero hindi sila nagkahawahan. Ang kondisyon nila, meron na nung nasa sinapupunan pa lang sila. Nagkasama lang sila dahil pareho silang rescue dogs. Hindi po na-aksidente o injured sina Bailey, Igor at Peanut kaya ganoon ang kanilang itsura. Ang tawag sa kanilang kondisyon ay short spine syndrome. Isa itong rare condition kung saan pinanganak silang mas maikli kaysa sa normal ang gulugod o spine. Dahil dito, mas siksik at rounded ang itsura ng kanilang katawan. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang mga common natin na makikita doon sa mga animals ay maliit to walang lieg, hindi flexible yung kanilang neck, short or cramped itong thorax, hump or arch yung back, at wala silang mga buntot. Makikita nyo si Igor nung 3 months siya, kaya siya ay pinangalan ng King of Zoomies, ay malikot at masigla rin sila. So pwede silang mamuhay ng parang normal. Siya na-rescue ng 3 months pa lang, pero ngayon, kita nyo, 9-year-old na siya. Kumpleto din ang mga buto ng mga aso na may short spine syndrome. At ang kondisyon na ito, hindi na pala makikita sa mga aso. Pwede rin natin ito na ma-observe sa mga pusa at sa other mammals. In fact, may mga tao din na meron itong short spine syndrome. Hindi sila nakulam, hindi sila isinumpa, at lalong hindi sila dapat katakutan. Bagkos, dapat silang bigyan ng special attention, extra loving care. Napakaraming pag-aaral ang nagsasabi na maraming benefits ang pagkakaroon ng pet. Nakakatulong sila para ma-reduce ang anxiety, stress at feeling of loneliness. Para kay Lynn, ang pagkakaroon ng short spine syndrome ni Bailey nakakadagdag lang sa kanyang pagiging espesyal. Para sa amin, parang part na siya ng family. At hindi namin siya inaalagaan dahil sa kung ano ang maibibigay niya sa amin, kundi kung anong maibibigay namin sa kanya. Kakaiba man ang kanilang anyo, deserve na deserve nila na mahalin ng totoo at buong puso. Dami mong alam, Kuya Kim! Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel. May mga kwento rin ba kayo viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.